Naiiyak na yata ako. Ah! Malco? Aray! Malco! Higa ka. Pasiano! Pasiano! Aray! Magmadali ka. Tawagin mo ang kumadrona. Sige po, Tatang. Aray! Kaya mo, Malco. Aray! Sige pa! Sige pa! Chudora! Ere! Aray! Isa! Dalawa! Ayan na! Isinilang ako sa Calamba, Laguna. Noong Hunyo 19, 1961 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng hating gabi ng aking ina na si Teodora. Ang aking kapanakan ay muntik nang ikasawi ng buhay ng aking ina dahil siya ay nahihirapan sa laki ng aking ulo. Sa ngalan ng pag-ibig at pagmamahal sa mundo, ikaw ay si Jose Potasio Rizal E. Mercado o tatawaging Pepe na magiging tanda ng kaligayahan at pagmamahal. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, na, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talaga. Walang duda. Itinuro din sa akin ng aking ina ang alpabeto sa Ingles at Espanyol. Gayon din ang ama namin sa parehong wika. Pinagsabihan ng inang Gamu-Gamu ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara nang hindi siya masunog. Ngunit, hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa lampara at walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, sana ay hindi siya napahama. Pepe, naiintindihan mo ba ang kwento ng Gamu-Gamu? Ngunit gayon po ba yung ina? Oo, Pepe. Kaya hindi mo dapat tularan ang Gamu-Gamu sapagkat dapat ay lumayo siya sa apoy nang hindi nabuhis ang kanyang buhay. Ngunit ina, ako ay bata at matapang. Bakit ko po pipigilan ang aking sarili sa pag-abot ng aking nais? Kung gusto ko po bang makahanap ng kasagutan sa aking mga katanungan, kakailanganin ko rin po bang mamatay gaya ng batang Gamu-Gamu? Malapit kami sa isa't isa ng aking nakababatang kapatid na si Concepcion. Sa lahat ng babae kong kapatid, pinakamamahal ko si Concha. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw siya sa murang edad na 3 taong gulang, sanhi ng isang sakit. Labis akong nalungkot sa kanyang pagkamatay. Iyon ang unang pagkakataon na lumuha ako dahil sa lungkot at pagmamahal. Kinakailangan na ng ating anak pumasok at mag-aral sa paaralang mahal ko. Ngunit mahal, alam mo namang sakitin ang ating anak. Oo, mahal ko. Ngunit siya rin ay masasanay at lalakas din ang kanyang katawan. Pasiano! May napatawag niyo na po ako, Tata. Oo, Pasiano. Ihatid mo sa binya ng iyong kapatid na si Pepe. Iwan na muna siya mamalagi at mag-aaral. Sige po, Tata. At doon na nga nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw pa lamang sa binyan ay nagsimula na kaagad ang aking klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ikaw,
Marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po, bro. Okay, salita ba din? Kaunti lang din po, bro. Ikaw, maliit ka bata, maliit pa, alam mo. Chungko. Maliit na nga, nakaunti pa ang alam. Pero sabi mo, ako, Chunggo, isa naman sa'yo, bangos! Di bali na bangus, kisa naman sa'yo, Chungko. Ano ito? Ano nangyayari sa inyo? Siyosip ako na kasing gulo-gulo. Jose, haling ka rito. Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Kabilang na doon ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Bagamat halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pang mag-aral at mangibabaw sa lahat na mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Sa murang edad ay nasaksihan ko na ang pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino, gaya na lamang ng pagbiday sa 3 pare na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Ano ang nagawa kong kasalanan? Ako ba ay mamamatay na walang saysay? Diyos ko, walang katarungan sa mundong ito. Padre, ako ay iyong patawarin sa aking gagawin sa iyo. Pinapatawad na kita, anak. Gawin mo na kung ano ang pinag-uutos sa iyo. Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa binyan, ay sumambulat sa akin ang balitang hinuli at ikinulong ang aking ina dahil sa akusa ng kanyang hipag na kasabwat raw sila at ang kanyang kapatid na si Jose Alberto sa pagtangkang lasunin siya. Simula noon, nawalan na ako ng tiwala sa pakikipagkaibigan. Simula ngayon, ay hindi mo na maaaring gamitin ang apelyedong merkado. Lubhang mapanganib ito para sa iyo. Madadamay ka sa paghihiganti ng mga demonyong Kastila laban sa atin. Bakit naman, kuya? Pinag-iinitan na ang ating pamilya dahil malapit daw tayo kay Padre Burgos. Pati ang pagtanggi ng ating ama na taasan ng buwis ay bibigyang kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka ng mabuti at wag mong ikahiya ang ating pamilya. Masusunod po, kuya. Ngunit, ano po bang apelyido ang aking gagamitin? Rizal na ang gamitin mo. Ika-10 ng Hunyo, taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Manila. Magandang araw. Dooy, nagbakasakali kami. Ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi ka namin maaaring tanggapin dahil una, ika'y nahuli na sa itinakdang araw ng rehistrasyon. Ikalawa, mukha kang patpatin para sa iyong edad. Paumanhin ko, nakasisiguro ako na magaling at matalinong bata itong si Jose. Nakasisiguro din ako na magdudulot siya ng magandang reputasyon sa eskwelahan na ito at nararapat siya na makapasok sa paaralan ito.
mag-aral sa Ateneo de Municipal. Walang anuman. Salamat. Basta pagbutihin mo lang ang iyong pag-aaral. Walang ano. Salamat. Hindi naging madali ang unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapang makamit ang matataas na marka upang matuwa sa akin ang aking inang kasalukuyang nasa piitan ng panahong iyon. Isang buwan ang lumipas matapos akong makapagtapos sa Ateneo. Nakapagdesisyon akong kunin pansamantala ang kursong Pilosopiya at Literatura gamit ang apelyedong Rizal. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon ko nakilala ang mahinhin at kaakit-akit na dalagang anak ni Tio Antonio Rivera. Siya si Leonor Rivera. Doon nagsimula ang aming matamis na pag-iibigan. Leonor, minsan hinihiling ko kay Bathala na sana hindi naman tayo mag-iisip. Paano ka kailangan lang ang reputasyon? Anong gagawin natin? Kung ganon, itatanan kita. Itatago muna natin ating lihim na ugnayan at tatawagin muna kitang I miss para hindi nila mahalata. Ito ang lihim ng ating pagkakasunduan. Pumunta ka sa Europa at mag-aral ng medisina at ipagpatuloy mo ang nararapat para sa ating bayan. Ngunit, may iwan lang ako rito upang bantayan si Nanang at Tatang. ba't naman ako pupunta ron? Bakit hindi kayo? Dahil ikaw ang higit na makikinabang doon, Pepe. Hindi ako nagpasya nito. Papadalhan ka lang namin ng panggastos mo buwan-buwan. Hindi papayag si Nanang at si Tatang. Malalaman lang nila kung nandoon ka na sa Espanya, Jose. Paano naman si Leonor? Ano ba't ang dami mong tanong? Sarili mo lang ba ang iniisip mo? Habang nasa Europa, naging bahagi ako ng kilusang propaganda na nagnanais ng reforma. Dito ko rin isinulat ang aking unang nobela na pinamagatang Noleme Tangere. Mahigpit na ipinagbabawal ang libro sa Las Filipinas, bagamat maraming kopya na ang nakapasok sa bansa. At sa muling pagbabalik ko sa aking lupang sinilangan, ay naisulat ko ang El Filibusterismo. Mga kasama, nagsisimula ang revolusyon mamaya. Nakatakda na ating paglusob para sa tambangan ng mga gwardya sibil na tatawid sa balintawak. Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mga kasama, ilabas nyo na ang iyong sedula at sabay-sabay na ating putulin ang ating ugnayan sa mga Kastila! Punitin ang sedula! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Sa aking pagbalik sa Pilipinas, ay naitatag ko ang La Liga Filipina, isang reforma na magbibigay proteksyon
laban sa karahasan at kawalan ng katarungan, pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakal. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realonda ay napatunayang nagkasala sa kasong sedisyon, rebelyon at pakikingsangkot sa pag-aalsa. Ikaw ay hahatulan ng sentensyang kamatayan sa ika-30 na Disyembre taong 1876 sa Bagong Bayan. Ikaw, Jose Rizal, ay babarilin ng 3 beses sa likod ng pulutong sa ganap na ika-7 ng umaga sa Bagong Bayan. Anak ko, anong nangyari sa'yo? Bakit pinagkinalat na ang buhay mo? Hindi ko kaya mawala ka, anak ko! Anak ko! Inay, ang lahat ng ito ay isang sakripisyo para sa inyo. Para sa ating bayan na minamalupit ng mga Kastila. Training, take this. There's something inside. Buong buhay ko, wala kayong ginawa kundi husgahan ako. Paasahin ako. Kinuha niyo na lahat, pati ang bayan kong pinakamamahal. May I face the firing squad? Hindi maaari! Then at least, spare my head. Imposible! Umakbang ka ng 3 beses! Mamamatay ako, hindi nakikita ang ningning ng mukhang liwayway sa aking bayan. Kayong nakakakita ay huwag niyong kalimutan ang mga nebula sa dilim ng gabi. Listo! Karga! Apuntar! Ako, si Gat Jose Rizal. Consumatum est.